Everyone, this is Doc Mitch again. So, ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang tigdas hangin o German measles. Kasi ito ay very common na nakikita ko sa clinic. Kadalasan yung mga bata na pumapasok na sa school or school age na mga bata, kadalasan na nagkakaroon nito. So, ang rubella virus or tigdas hangin or German measles ito ay nakakahawa, no? Contagious talaga yan at very fast, sobrang bilis yan ng pagkalat niya. So, minsan nagkakaroon yan ng outbreak sa isang community o sa isang school, mga ganyan. So, ang tigdas hangin, kadalasan ay nagkakaroon sila ng low-grade fever, no? Lagnat, 38 degrees Celsius pababa, may kasamang ubot, sipon, mga ganyan, o baradong ilong ng pangangati na rashes. So, ang kadalasan ang rashes nila ay nagsisimula sa muka pababa. So, iba-iba ang presentation ng rashes, depende kung anong viral infection yan. Kasi kapag chickenpox naman, magsisimula sa may tiyan, pababa. Ganyan din sa muka, pa ganun. So, iba-iba. So, dapat alam ninyo kung ano nga ba yung itsura ng rashes niya. Kapag may mga ganitong sintomas si baby, ay magpakonsulta ka agad sa inyong doktor o sa inyong pediatrician. Kasi kadalasan ang mga viral infection ay pare-pareho sila ng presentation o yung signs and symptoms, no? Yung scarlet fever, measles, chickenpox, mga ganyan. Pare-parehas sila. So, kailangan talaga na magpo-konsulta tayo sa doktor para at least mabigyan ng talagang nararapat na gamot para dito. Mga ibang sintomas ang German measles or tigdas hangin gaya ng fever, lumalaki yung kulani or yung lymph nodes natin dito sa may ear, likod ng ating tenga, dito sa may likod ng ating neck o leeg, ganyan. Then, pagkakaroon din nila ng conjunctivitis or redness ng mata, sakit ng ulo, then kasukasuhan. Ang tigdas hangin naman ay benign lang siya. Ibig sabihin, hindi naman ito talaga nakakamatay. Unless wala itong mga malalang mga komplikasyon gaya ng pananakit ng ulo, no, yung pananakit dito sa may batok, stiff neck, earache o masakit yung tenga. Pag mga ganyan, pwedeng nagkaroon na ng komplikasyon. So, kailangan talaga na magpakonsulta sa inyong doktor. So, ang gamot naman dito mga mommies sa tigdas hangin ay kung may lagnat, syempre painumin ng maraming tubig at bigyan sila ng paracetamol or ibuprofen. Iwasan na bigyan sila ng aspirin mga mommies dahil nga pwedeng itong mag-cause ng Reyes syndrome. So, no to aspirin. Then, syempre painumin ng maraming tubig, keep hydrated dapat at tsaka bed rest. So, magpahinga. Sa hangin ay nakakahawa talaga yan. Sobrang bilis niya ng pag-spread. So, ang paghawa niyan ay pwedeng physical contact or air droplets. Ibig sabihin kapag nagbahing ka, yung virus na yun pupunta sa hangin, syempre malalanghap mo yun. So, pupunta sa ilong mo. So, pwede ka nang magkaroon din ng German measles or tigdas hangin. So, kailangan dapat kapag meron ka nito, yung mga babies natin, yung mga kids, kailangan naka-isolate. So, nasa kwarto lang dapat kasi nga nakakahawa siya. Mami, sa mga pregnant women, very high risk din sila na magkaroon din ng tigdas hangin. So, pwedeng maipasa ito through bloodstream sa kanilang mga unborn babies. So, dapat iwas sa exposure mga pregnant mommies, no? Kasi pwedeng magkaroon si baby pagkapanganak ng congenital rubella syndrome na tinatawag. Pwede ka rin magpa-vaccine mga mommies or para makaiwas ng rubella virus. Siyempre, mga mommies, prevention is better than cure. So, pwede tayong magpa-vaccine ng rubella virus vaccine. Lalo na sa mga bata, age 12 months to 15, then 4 to 6 years old, mga ganyan. So, mga school age na mga bata. So, yun, kailangan talaga ng vaccine para dito.